Ito sir, ang sample ko ng mga klase ng LED strip. Ito yung sinasabi ko na pang outdoor. Yan, may balat siya. Ganyan. Ito, hanggang 50 meter, kahit isang power supply lang, kaya yan. Ito ang power supply niyan. Actually, hindi naman talaga ito power supply. Rectifier lang to. Yung AC volt na galing sa mga supply ng bahay, ginagawa niyang DC. Kaya kahit na mahaba ito o maikse, ito lang talaga ang power supply niya. Pag nag-individual ka, doon ka lang magdadagdag nito at puputol-putulin mo yung LED strip. Kaso, kung aluminum profile ang paglalagyan mo, ay baka hindi kumasya itong 220 BDC na LED strip. Kasi, ang sukat nito is ayan, around ano ba ito, medya, halos medya, half inch ang niya, lapad niya. Tapos yung kapal, itong BDC na LED strip, ang kapal niya is ilang mm to, 8 mm 8 mm ang kapal. So sa mm nung lapad is 15 mm, 10, 11, 12, 13, 14 lang pala, 14 mm. Tsaka yung kapal niya ay, ang kapal niya is 8 mm. Yung 14 by 8 ang nito. Kaya kung ganito kung isang supply lang ang gagawin mo, pwede to, yung ganitong LED strip. Ganito ginagamit namin sa mga cob light na nakabalagbag lang dun sa ceiling. Pero sa cob light kasi kinaklamp namin to ng molding para pantay siya. Meron kasi nung klase naman na ganito ding na LED strip na kahit isang supply lang, kaya hanggang 50 meter. Meron naman yung tinatawag na rope light. Pabilog siya, yung ganito, yung LED, yun tong halos itong pinaka LED strip niya. Pabilog siya. Kaya kahit saan mo siya ipwesto, nakaganyan, yung liwanag niya same lang din. Hindi tulad nito kasi pag tumaob na ganyan, syempre hindi liliwanag na maayos kasi nasa isang side lang ang mga LED nito. Yan yung BDC na LED strip. Kasi saan na ba yun? Ayan, kaya ako sinabing BDC yan para maliwanagan na rin kayo. Ayan, AC output, DC ang AC ang input, DC ang output. So ibig sabihin rectifier ito. Ginagawa niyang DC yung AC na kuryente ng karaniwang bahay. Pero same voltage lang din na 220. Pero hindi mo siya pwedeng irekta sa 220 dahil DC ang kuryente nito, hindi AC, alternating current ang AC. Kaya kailangan niya ng rectifier para umilaw to at hindi masunog. So ito naman yung SMD na 220 volt. Ito yung karaniwang nilalagay sa mga aluminum profile. Yung gantong LED strip. 220 ito na ang gagawin mo, solder ka lang sa dulo niyan ng wire na mga 22 AWG. Tapos direkta ka na sa top sa supply ng wiring mo. So kuryente, wala ng power supply yan. Yan ang 220 BDC. Kaso ito 10 meters lang ang maximum nito or ang recommended ko. Kung may mabibili kayo na mahaba na pwedeng hindi na pagdugtungin, di siguro baka kaya namang i-handle nun yung current na dadaloy sa kasi ribbon type lang to. Compare mo dito sa pang outdoor, may wire kasi sa loob yan na mag-handle ng current. Ito kasi board na ribbon, kaya SMD ang tawag sa kanya. Ayan, kapag ka dinugtungan mo, may mataas ang chance na masunog mo yung pinakabungad na LED strip dahil dadaloy sa kanya lahat nung yung mahahaba na current na yung pinakabungad, unang masusunog. Kaya kung 10 meter lang ang package, 10 meter lang talaga. Kasunod nun, another wiring ulit. Ngayari, ito na yung 10 meter. Dito yung wiring mo. Pag-dadagdag ka pa ulit ng 10 meter, padugtong dito ka maglalagay pa ulit ng isa pang wiring para masupplyan yan. Pero yan, baliktaran yan. Kahit alin sa dulo niya ng dugtungan mo. Ang lagyan mo ng supply, pwede. Yan ang SMD na LED strip na 220. SMD LED strip na 220. Ito, BDC
220 BDC na LED strip na pang outdoor. Pang outdoor siya kasi may balat. Ganito. Maganda kasi ito pag sa Coblight, wala kang maging problema kahit madikit dun sa mga metal paring ng ceiling. Kasi hindi siya masya-short. Ito naman, SMD na LED strip din, pero RGB naman to. Ito yung multicolor. Yan, mas malapad siya ng bahagya kaysa sa SMD na LED strip. Ayan o, bahagya lang ng konti ang lapad. Ito yung ano naman, RGB. Nagkaiba niya, mas mahaba ang putol ng 220 volt. Doble halos ang putol ng 220 volt sa 12 volt 24 volt na SMD LED strip. Ibig sabihin yun, ito kasi per inch. Ayan o, per inch ang putol. Per mo dito, 2 inch siya. Ang putol pa niya. So kung gagamitin mo siya sa aluminum profile at lumampas ito ng alanganing sukat, kailangan mo siyang doon ibalik sa bungad. Kaya recommend ko nito pag naglalatag ng gantong LED strip, magsisimula ka doon sa kabilang dulo nung wala yung wiring, nung wala yung wire. Kung saan yung side na wala yung wire doon sa aluminum profile. Para pagka sumobra ito, doon mo siya ibabalik doon sa pinaglabasan mo ng wire para hindi niya lilitaw doon sa kabilang side ng aluminum profile. So ito naman, itong LED strip na to, itong RGB, may power supply to at may yung power supply niya bukod pa yung LED driver. Kasi yung LED driver, hindi nakasama sa kanya ang power supply dahil ang LED driver nito ay bulky na. Ibig sabihin, nandoon yung nagko-control nung liwanag nito, nung kung paano papalitan ng kulay at kung wifi connection siya o Bluetooth. So yun ang pinagkaiba niya. Ito yung SMD na 24 volt. SMD na 220 volt. Ito 220 volt na BDC LED strip. Ito 10 meter ang haba ng package. Ito 5 meter ang haba ng package. Ito, mabibili mo to isang roll, 50 meter na agad. Tapos connect mo yung power supply niya o yung rectifier. Kaya niyang paganahin yung 50 meter na yan. So yun ang pinagkaiba niya. Kaya ang paggamit ng LED strip depende kung saan mo siya gagamitin. Kasi kung may aluminum profile ka, baka hindi kumasya ito kung maliit lang yung aluminum profile mo. Kung malaki, maaaring kumasya ito. Pero sa akin din naman kasi may balat ito, hindi ko rin recommended na kasi parang nalagay mo sa aluminum profile, mas lalo siyang makukulob yung LED strip. Pero hindi, kahit naman ganun, tatagal pa rin naman ng mga isang taon yan bago masira. Ito kasi, ang nito, itong SMD na to na 220 volt, okay siya pagka yung hindi laging binubuksan ba, yung ginagawang main light. Kasi para sa akin sirain din to itong 220 na SMD. Ito matibay yung RGB na to as long as hindi nababasa yung LED strip. Kasi ang unang sisira ito, power supply. Sa mga ganitong LED strip, which is madali naman palitan. Lang, syempre, kailangan pag nagantong LED strip ka, yung paglalagyan mo ng power supply, dapat accessible mo para kung sakaling palitan mo, masira, papalitan mo, ma-access pa. Ito naman, konting ingat sa paghihinang nito. Kasi oras na medyo hindi maganda yung pagkakahinang, pumuputok to. As in, puputok talaga na parang mga firecracker gano'n na maliliit na firecracker katulad ng mga piccolo ganun. Hindi naman kalakasan sa hindi naman kasing lakas ng piccolo, pero pag nasa kulob na area, nakakatulig din yung putok nito. Kasi yung current, kung lalo pag mahaba yung kung sagad na 10 meter, tapos yung hinang ng wire sa dulo ay hindi maganda, yung daloy ng current niyan mabilis, tapos hindi kayang i-handle ng pagkakahinang dito, puputok yan. Nabibiling mga connector nito, pero yung rin, nagkakaroon pa rin ng putok na ganun. Kaya minsan wala, pagka yun talagang maganda pagkaka-joint nya, pagkaka-connect, pero nagkakaroon pa rin kahit na may connector ka. So nandun na lang sa pagka ipinower up na, kailangan mabilis ang kamay sa switch para hindi na ganong pumutok ng dire-diretso, or bagay pag pumutok naman to, tapos na yun, wala nang mangyayaring kasunod.
Para lang di kung mahabol ng switch, ayun. Ganun lang siya. Ganun lang ano ng LED strip ito. Pang outdoor. Pwede mo siyang i-expose ng walang aluminum profile. Basta wag lang nababasa itong connection niya dito. Ganito yun kasi yan, nakasaksa kasi ganun yan. Ito naman, waterproof naman to. Kaso, pinapasok pa rin ang moisture yan dahil dito, sa dulo nito. Kaya, or di kaya dito, sa pagkaka-splice. Kaya, yun, hindi na lang kayo. 220 volt BDC, 220 volt na SMD, 12-24 volt na SMD. Pare-parehong LED strip yan. Ang wala lang akong sample, yung rope light. Yung rope light na ganito rin siya. Pero pabilog naman. Kaya kahit na ibalagbag mo lang sa tambol sa cob light, pantay talaga ang liwanag niya. Kasi paikot yung LED nun. Ito kasi diretso lang sa isang side. Okay.